Nang matanggap ko ang sertipikong diborsyo, hindi umalis sa tabi ko si Inay Manuel ang aking biyenan dahil natatakot siyang may dadalhin akong gamit. Bigla niyang napansin, "Sandali lang, bakit mo kinukuha ang magamit ng aking anak at ang sa akin? Hintay muna." Kinuha niya ang madokumento ngang bahay. "Ito ay bahay ng aking anak. Kung hindi ka aalis, sino ba ang dapat umalis?" Natigilan siya sa kinatatayuan. Naalala ko pa, nang malinaw ang umagang iyon. Ang umagang iyon nang mainit pa ang sertipiko ng diborsyo sa aking mga kamay, ngunit napakaginaw ng aking puso parang kahit isang hampas ng hangin ay maaring durugin ang lahat. Nagsara ang pintuan ng apartment sa aking likuran nang walang kahit isang salitang nakpigil sa akin. Ako, si Ana, ay nakatayo sa gitnang sala, tinitignan ang lugar na 5 taon kong tinawag na tahanan, at biglang naging ganap na ibang lugar para sa akin. Puting magadingding, lumang sofa, coffee table na may kaunting gasgas, lahat ay nasa kani-kanilang lugar, ngunit ang pakiramdam ay iba na. At sa pintuan ng silid-tulugan ay nakatayo si Inay Manuel. Ang kanyang tingin ay matalas tulad ng ita. Hindi tingin ng kamag-anak kundi tingin ng bantay. Para bang isa akong magnanakaw na kailangang mahuli sa gawa. Inilabas ko ang maleta sa gitnang silid, binuksan ito at sinimulan akong mag-ayos ng damit. Mabagal ang aking magalaw, maayos, ayaw kong magmadali. Sa nakalipas na 5 taon, mabilis na mabilis ang aking pamumuhay. "Ano iyang kinukuha mo?" Ang kanyang matulis na boses ay pumutol sa sumisikip na katahimikan. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy lamang sa pag-ayos ng lumang blusa ang blusang suot ko mula sa mga unang araw nga aming pagsasama. Kupas na ang tela, medyo namula na ang kwelyo, ngunit pinangalagaan ko ito, hindi dahil maganda ito, kundi dahil isa ito sa kakaunting bagay na talagang akin. Humakbang siya ng 2 hakbang palapit, halos dikit na sa akin. "Sinasabi ko sa iyo, ang tayset na iyan ay binili ko sa Burnham Park sa Baguio noong nakaraang taon, huwag mong hawakan iyan." Natawa ako ng tahimik na pakahina para marinig ko mismo. "Huwag kayong mag-alala, hindi ko hahawakan ang inyong magamit." Simpleng pangungusap, ngunit sandaling natigilan siya nito. Marahil hindi siya sanay sa ganitong magasagot. Sapagkat sa loob ng 5 taon, nagtiis ako. Nagtiis sa lahat sa maliliit na bagay, sa pagkain, sa mga salita, sa mga tingin. Nagtiis hanggang sa nakalimutan ko na minsan ay mayroon akong dignidad. Mula sa labas ay narinig ang paghong ng sasakyan. Si Romel ito, ang aking dating asawa. Hindi siya umakyat. Ayaw niyang makita ako sa huling pagkakataon na hohong lamang siya. Nagmamadali sa akin, parang sa isang estranyo. Tumigil muna ako. Masakit pa rin ang puso. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil nun, sobra akong nagmahal. 7 taon mula pa noong kolehiyo hanggang kasal naniniwala akong ang aming kwento ay magandang engkanto. Hanggang sa lumipat ang kanyang ina sa amin, hanggang sa napagtanto kong sa bahay na ito ay lagi akong labis, at hanggang sa nakita ko ang malabong mga mensahe sa kanyang telepono, ang diborsyo ang naging pinakamadaling daan. Halina na nga, tigilan ang dramatikong iyan. Muli niyang tinik. Inilabas ko ang drawer ng aparador at kinuha ang maliit na kahong gawa sa narra. Agad siyang lumundag at agaw-agaw sa akin ito. "Ano iyan? Sino ang nakakaalam kung ano ang itinatago mo?" Tumingin ako sa kanya ng malamig. "Akin ito." Binuksan niya ang kahon. Sa loob ay ilang lumang pilak na alahas lamang at isang litrato. Litrato. "Iyan ba ay kasama mo at ng iyong lola?" Kumuykoy ang kanyang ngalabi at inihagis ang kahon pabalik. Walang halaga. Maingat ko itong hinawakan, ngunit kumikiskis ang dibdib ko. Wala na ang lola ko, 5 taon na ang nakakaraan. Bago siya namatay, ibinigay niya sa akin ang kahon na ito, na sinabi niyang nasa loob ang kanyang pagpapala para sa akin. Noon, hindi ko naunawaan. Ngayon, naunawaan ko na ang pagpapala ay hindi pera, kundi landas ng pag-alis. Tanga ko lang hindi ko ito naunawaan noon. Lumipas ang 2 oras. Halos puno na ang maleta nang bigla siyang nanlaki ang mata at mahigpit na hinawakan ang aking pulso.
Bakit mo kinukuha ang magamit ng aking anak at sa akin? Tiningnan ko ang maleta. Magapolo ni Rommel, magagamit niya, magaregalo na ibinigay ko noon ngunit hindi niya kailanman pinahahalagahan. Marahang inalis ko ang aking kamay. Ang binili ko, iyon ang dala ko. Saan mo nakuha ang pera para diyan? Umihip siya. Sa pera ba ang aking anak? Doon ako natawa malakas na pagkakataon ito, malinaw at tiyak. Mayroon akong pera. Ikaw? May pera? Tumingin siya sa akin ng may pagamak. 5 taon kang namuhay nang libre sa aming tahanan. Naglalagay ka pang salita na may pera ka. Wala na akong sinabi. Dahan-dahan kong kinuha ang folder ng mga dokumento mula sa aking bag at inilagay ito sa harap niya. Tingnan ninyo ng maigi. Nanahimik. Kinuha niya ang titulong lupa. Sinimulan niyang balikan ang mga pahina. Nanginginig ang kanyang mga kamay, lumaki ang mga mata. Hindi maari. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Ang aking boses ay tahimik, ngunit tiyak ang bawat salita. Ang apartment na ito ay nakarehistro sa aking pangalan. Humakbang siya pa atras. Ito ang apartment na binili namin para sa aking anak ng kasal kayo. Ang pra ay galing sa aking nga magulang. Sabi ko, ang utang sa bangko ay binayaran ko mula sa sahod ni Rommel, siyempre mula sa aking account. Inilagay ko sa tabi ang tumpok ng mga bank statement sa loob ng 5 taon. Namutla siya, nanginig ang mga labi. Hindi siya makaimik. Humakbang ako pasulong sa unang pagkakataon sa 5 taon, hindi ako umatras. 5 taon na ang nakakaraan. Kayo mismo ang nagsabi na hindi mahalaga kung kanino irehistro dahil isang pamilya tayo. Tiningnan ko siya at bawat salita ko ay tumama tulad ng martilyo. Ngunit nalimutan ninyo na may mga bagay na kapag naisulat na sa isang pangalan, hindi na mababago. Bumaksak siya sa sahig, naging blanko ang kanyang tingin at ako ay nakatayo ng tuwid. Sa unang pagkakataon, hindi na ako nakaramdam na mas mababa kaysa sa iba at ngayon, marahang sinabi ko, ito ang aking tahanan. Tumingin ako sa pintuan, ang aking boses ay kalmado hanggang sa pagkalamig. Kung hindi kayo aalis, marahil ako ang dapat umalis. Sa sandaling narinig ang mga salitang ito, para bang natigilan ang buong silid, at sa sandaling iyon ay bumukas ang pintuan. Sa pintuan ay nakatayo si Rommel. Madilim ang kanyang mukha at sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi ko na gustong umiyak. Bumukas ang pintuan at nakita ko si Rommel. Kakatwa, ngunit ang taong 7 taon kong nakilala ay parang isang estranyo na, isang lalaking nakamali ng paligid. Sa kanyang tingin ay wala ni isang patak ngang init, puro lamang inis at isang bagay na parang pakawalang kontrol. Noon, kapag nakita ko ang ganitong tingin, lagi akong nagsasabi sa sarili ko na kailangang maktiis, unawain siya, pangalagaan ang tinatawag na pamilya. Ngunit ngayon, sa aking kaluluwa ay kahangahangang katahimikan tulad ng patak na dagat pagkatapos ng malakas na bagyo, walang alon, walang muling maaring mawala. Pumasok si Rommel, tiningnan ang kanyang ina si Inay Manuel na nakaupo sa sahig. Pagkatapos ay tiningnan ako, ang kanyang boses ay mababa, ngunit punong pamilyar na sisi. Ana, ano ang ginagawa mo? Bakit ka ganyan makipag-usap sa aking ina? Hindi agad ako sumagot, tiningnan ko siya ng sapat na matagal upang maunawaan. Sa tanong na iyon, wala ni isang patak ng pagmamalasakit sa akin, proteksyon lamang ng kanyang ina. Tulad ng sa nakalipas na 5 taon sa tuwing may nangyayari, siya ay sa kanyang panig at kailangan kong magpaliwanag, magtiis, humingi ng tawad tama man ako o hindi. Wala akong ginagawa, marahang sinabi ko, pantay na boses, hindi mataas, hindi mababa, kinukuha ko lamang ang sa akin, nanlaki ang no ni Rommel, lumapit siya. Ang kanyang tingin ay huminto sa titulong lupa sa aking mga kamay, pagkatapos ay lumipat sa tumpok ng mga papel sa mesa. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, ngunit sinubukan pa rin niyang mapanatili ang kalmadong tono. Huwag kang magsalitang kalokohan. Ito ay ari-arian ng mag-asawa.
Hindi ka maaring magdesisyon ng ganyan. Natawa ako ng tahimik ngayon. Walang kapaitan sa ngiti. Ito ay malinaw na lamang. Sigurado ka? Binuksan ko ang folder at kinuha ang kasunduan sa pag-aasawa. Iyon mismo ang pinirmahan ko 5 taon na ang nakakaraan ng pilitin ako ng kanyang ina. Noon, akala ko siya ay maingat lamang at marunong mag-ingat. At ako na naiwan, nagtitiwala na kung isang pamilya tayo, ang mga papel ay formalidad lamang. Ngunit hindi ko inakala na ang papel na iyon ngayon ang magiging aking proteksyon. 5 talata, sabi ko, itinutuon ang dokumento sa harap ng kanyang mukha. Ang real estate na binili mula sa pondo ng isang partido at nakarehistro sa kanyang pangalan ay kanyang personal na ari-arian at hindi maaring hatiin sa diborsyo. Natigilan si Romel. Sa kanyang mamata ay lumitaw ang panik na agad niyang sinubukang itago ngunit nakita ko ito. Ito bumubulong-bulong siya, ito ay gustong aking ina. Ngunit ikaw man ay pumirma, patuloy ko sa parehong pantay na boses. Pumirma ka nang hindi binabasa, o binasa mo ngunit inakala mong hindi ko ito gagamitin. Naging mabigat ang hangin sa silid, marinig mo pa ang pahinga. Si Inay Manuel sa oras na iyon ay nakatayo na, ngunit hindi na siya ganon ka-agresibo. Inilibot niya ang tingin kay Romel pagkatapos ay sa akin, lubos na nagtataka. Hindi niya maintindihan kung paano nakarating dito ang lahat. Hindi maari, bumubulong-bulong siya. Manugang lamang siya, paano niya magagawa ito? Lumingon ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ko siya tinawag na inay. Nakamali kayo, marahang sinabi ko. Hindi ako kailanman naging bahagi ng inyong pamilya. Ang pangungusap na ito ay, marahil, ang pinakatoto sa lahat ng aking sinabi sa nakalipas na 5 taon. Bigla si Romel ay humakbang pasulong. Ang kanyang boses ay naging mabilis. Ana, huwag kang mag-exaggerate. Mag-asawa tayo. Kung gawin mo ito, paano tayo magharap sa isa't isa? Nang marinig ko ito, napaktawa ako. Nag-isip ka pangarapan. Nang nagpapalitan kayo ngang mensahe sa ibang babae, nag-isip ka ba kung paano mo ako haharapin? Natigilan si Romel. Mabilis na lumingon ang kanyang ina sa anak. Ano ang sinasabi niya, Romel? Hindi sumagot si Romel. Nakatayo lamang siya. Maiting ang ngalabi, umiwas ang tingin. At ang katahimikang iyon ay ang pinakamaliwanag na sagot. Ayaw ko nang magsalita pa. May mga bagay na, kapag nasira na, hindi na kailangan pang humukay ng mas malalim dahil habang mas malalim ang hukay, mas maraming dumi ang nahahanap. Hinila ko ang maleta at isinara ito. Ang tunongang kandado ay kumakalansing sa tahimik na silid tulad ng tuldok sa dulo ng pangungusap. 30 minuto, sabi ko, tinitignan sila. Binibigyan ko kayo nga 30 minuto para mag-ayos ng inyong magamit. Papalayasin mo kami, sumigaw si Inay Manuel. Ang kanyang matulis na boses ay sinubukang takpan ang panik. Ito ang bahay ng aking anak. Hindi, umiling ako. Ito ang aking bahay. Hindi ako nagsalita ng malakas, ngunit sa pagkakataong ito, walang makasalungat. Tiningnan ako ni Romel ng komplikadong tingin, pinahalong galit, samang loop at isang bagay na parang pagsibs na. Ngunit kung sa ano siya nagsisi, hindi ko alam. Marahil sa asawang laging nagtitiis, laging sumusunod sa kanya, laging inilalagay siya una kaysa sa sarili sa taong sa akala niya hindi kailanman aalis. Ana, tinawag niya, ang boses niya ay naging mas mababa. Kailangan ba talagang paabutin pa rito? Tiningnan ko siya. Sa pagkakataong ito, hindi na masakit. Hindi ako, sabi ko, ikaw. Natahimik siya. Pagkatapos ay lumayo nang hindi na nagsalita pa. Si Inay Manuel ay nais pa ring magsalita, ngunit hinila ni Romel ang kanyang kamay. Ang kanyang boses ay tahimik, ngunit matatag. Inay, halina na, isang salita. Natahimik siya, ngunit ang kanyang tingin ay puno ng galit. Sa pag-ayos ng kanyang magamit, nagbubulong-bulong siyang masumpa. Noon, marahil, umiyak na sana ako. Nakaramdam ng kahihiyan, tinanong ko ang sarili ko kung saan ako nagkamali. Ngunit ngayon, naramdaman ko lamang ang pagod.
Pagod mula sa lahat ng dating pinagdaanan, sinikap, inakala na kung mas mabuti akong maging magtiis pa ng kaunti, magbabago ang lahat. Ngunit wala may mataong hindi magbabago, gaano man ang gawin mo. Lumipas ang 30 minuto, lumabas sila na may maleta. Bago umalis, muli siyang lumingon at tumingin sa akin. Ang tingin na iyon ay hindi ko na mabasa at wala na akong gusto. Isang salita lamang ang sinabi ko, susi. Nanatili siya ng ilang segundo, pagkatapos ay nag-alis ng 2 susi mula sa kitchen at inilagay sa shurek at iyon na ginawa ng inyong inay ng walang pahintulot. Dagdag ko, engkinig ang makakamao ni Rommel, ngunit kalaunan ay inilabas niya ito at inilagay sa tabi ng wala ni isang salita. Nagsara ang pintuan, mahinang ngunit sapat para maintindihan ko na tapos na ang lahat. Nakatayo ako roon, hindi umiyak, naramdaman ko lamang ang gaan-gayong gaan na hindi ko mapaniwala ang tunay. Dahan-dahan akong lumakad papasok sa sala, muli kong inilibot ang tingin. Ang apartment na ito ay sa wakas ay naging akin sa ganap na kahulugan ng salita, ngunit sa sandaling iyon din, napaligid ako ng pakiramdam ng kawalan. 5 taon ay hindi maliit na bagay. May magabagay na, kahit alam mo na sila ay pagkakamali, masakit pa rin ang mawala. Umupo ako sa sahig, ang likod ko ay nakasandig sa pintuan at isinara ang aking mga mata hindi para tumakas, kundi para bigyan ang sariling ang isang sandaling ang katahimikan. Isang sandali para tanggapin na sa buhay na ito, may mga landas na kailangan mong lakarin ng mag-isa, ngunit lumakad. Nang hindi na yumuyuko ang ulo. At hindi ko alam na habang nakaupo ako roon, nang lumabas sina Rommel at Inay Manuel sa building, isang bagong kwento na ang nagsimula. Isang kwentong hindi ko inaasahan at hindi ko na maaring talikdan. Matagal akong nakaupo. Ang likod ko ay nakasandig sa pintuan na kakasampa lamang, ang aking mga paa ay nakaabot sa malamig na parket. Ang aking tingin ay nakatuon sa wala sa lumang coffee table kung saan ilang minuto na ang nakakaraan ay may 2 taon na sumira sa akin sa loob na 5 taon. At ngayon, nang tunay na silang umalis, sa aking puso ay wala ni tagumpay ni Schadenfreude. Katahimikan lamang na tahimik. Para bang biglang binunot mula sa aking buhay ang pamilyar na bahagi na iwan ng Fachum na kahit kailangan ko pa ring punan. Hindi ako umiyak, ngunit may kumot sa lalamunan, para bang may natigil roon na hindi makadaan at hindi makalabas. Marahil ito ay hindi kalungkutan para sa lalaking nawala, kundi kalungkutan para sa mga lumipas na taon, para sa pinaniwalaang pinagsikapan at pinagsakripisyong lahat para makakuhang ganon kapalamigang katapusan. Tumayo ako at dahan-dahang lumakad papunta sa silid tulugan na dating aming ibinahagi, ngunit nang lumingon ako, napaktanto kong matagal na palang hindi akin ang silid na ito. Mula sa kulay ng dingding hanggang sa pagkakayon ng muebles, lahat ay ayon sa gusto ni Rommel at ako ay isang naglagi lamang, pansamantalang nanirahan at nagsisikap na umangkop. Binuksan ko ang aparador. Kalahati nito ay halos walang laman, ang kalahati ay puno pa rin. Ang magabarong tagalo ni Rommel ay nakabitin ng maayos, para bang hindi niya balak dalhin. Nanatili ako, tinitignan ang mga ito, at biglang natawa, hindi mula sa kagalakan, kundi mula sa biglang pagkaunawa. Mula pa sa simula, hindi niya itinuring na akin ang bahay na ito, kaya umalis siya nang walang dinala. Iniabot ko ang kamay at inalis mula sa hanger ang isa sa kanyang barong Tagalog. Iyon mismo na napakalating gabi ko pinahiran bago ang bawat mahalagang pagpupulong niya. Iyon na maingat kong tinipi, iniisip na ganyan ko alagaan ang pamilya. Ngayon ay nakakapaktawa na. Itinaklab ko ang barong Tagalog sa maleta, hindi dahil nagsisisi, kundi dahil binili ko ito gamit ang aking pera. Hindi ko kailangan ng gaalaala, ngunit ayaw ko ring mag-iwan ng kahit anong sa akin. Pagkatapos ay sinimulan ko ang paglilinis, hindi para mabuhay tulad ng dati, kundi para magsimulang muli. Bawat bagay, bawat sulok ay maingat kong tiningnan. Nagdesisyon kung ano ang iwanan, kung ano ang itatapon.
At habang mas maraming naililinis, mas maliwanag ang aking pag-unawa gaano karaming bagay sa bahay na ito ay hindi ko pala. Mga makulay na tanawin na isinampay ngang kanyang ina, mga kagamitan sa hapagkainan na binili niya at pinilit akong gamitin. Mga di nakikitang patakaran na sinunod ko sa loop ng 5 taon. Itinanggal ko ang larawan mula sa dingding, inilayo ito, pagkatapos ay itinanggal ang kurtina, inilipat ang muebles. Bawat maliit na pagbabago ay nagdulot ng ginhawa para bang unti-unti akong nakikinabang sa aking sarili. Tumunok ang telepono. Tiningnan ko si nanay. Sandali akong natigilan bago sagutin. Nanay, narito ako. Sa kabilang dakong linya ay ilang segundong katahimikan. Pagkatapos ay tumunok ang boses ni nanay ganon na pamilyar mainit ngunit medyo nanginginig. Tapos na ba, anak? Hindi agad ako sumagot, tahimik lamang na sinabi, "Oh, Maikli," ngunit para sa nanay, sapat iyon para maunawaan ang lahat. Huminga ng malalim si nanay. "Hindi ba kayo nagpakita ng masamang loob?" "Hindi, nanay." Inilibot ko ang tingin sa apartment. Ayos naman ang lahat. Muli ay katahimikan. Narinig ko si nanay na huminga ng malalim, sinisikap na mapanatag ang sarili. "Naiwan ba sa iyo ang apartment?" "O." Sa pagkataong ito, mas may tiwala ang aking sagot. "Akin," at doon umiyak si nanay. Mahinahon, ngunit narinig ko ang bawat hikbi. Mabuti naman. Ibig sabihin, hindi nakamali ang iyong tatay at ako noon, ang inuyam ko ang labi. Halos tumulo ang luha, ilang taon na ang nakakaraan, nang pinilit ng aking mga magulang na bilhin ang apartment na ito para sa akin, sinisi ko pa sila sa pagiging mapagbantay. Iniisip ko na hindi nila pinagkakatiwalaan ang pamilya nga asawa ko. Nakipagtalo ako, nasaktan. Ngayon lamang ko naunawaan. Hindi pala nila pinagkakatiwalaan ang sinuman. Mahal lamang nila ako. Patawarin ninyo ako. Mahinahon kong sinabi. Patawad sa lahat ng panahong bihirang bumabalik. Mabilis na sumagot si nanay. "Wala iyon, basta maayos ka lang. Sa weekend halika sa bahay, magluluto ako ng iyong paboritong suman at bibingka." Ngumiti ako, kahit hindi niya ito nakikita. "Sige nanay." Nang magbabang telepono, nanatili ako sandali at huminga ng malalim. Ang pakiramdam ng kawalan na naroon noon ay tila bumaba ng kaunti dahil alam kong hindi ako ganap na nag-isa. Sa gabi, nakpatuloy ako sa paglilinis. Sa paghihilang lumang kahon mula sa ilalim ng kama, bigla akong natigilan. Itong kahon ay itinago ko sa lahat ng mga taon na iyon. Sa loob ay mga bagay na para lamang sa akin madiyari nung kolehiyo, malitratong nga kaibigan, at iyon mismo nakahunggawa sa nara mula sa lola ko. Umupo ako sa sahig at binuksan ito. Ang ningning na lumang pilak na alahas ay kumikislap sa liwanag ng ilaw. Hindi mamahaling alahas, ngunit nagpapatahimik sila sa akin. Kinuha ko ang litrato. Ang lola ko sa litratong iyon ay ngumingiti ng ganon din kalambing tulad ng dati. Naalala ko ang kanyang masalita bago namatay. "Anak ko, sa buhay, dapat laging may landas ng pag-alis. Huwag kang magpabago sa sulok." Noon, hindi ko naunawaan. Iniisip ko na sapat ang pagmamahal, sapat ang pagsakripisyo, pala hindi pala. Inilagay ko ang litrato at bigla ay naramdaman ko na may isang bagay sa ilalim, kahon isang bagay na matigas na hindi ko pa napapansin noon. Nanlaki ang aking noo at marahang kumatok ng daliri. Makulimlim ang tunog, mas mabilis na humampas ang puso. Sinubukan kong pindutin ang isa sa mga sulok. Tsik! Isang maliit na pirasong kahoy ay bumukas, natigilan ako. Sa loob ay isang lihim na silid at sa loob nito ay isang maliit na susi at isang dilaw na pirasong papel. Nanginig ang aking makamay sa pagilang mga ito. Sa papel ay isang linya lamang, nakasulat sa pamilyar na sulat ng lola ko Chaye Trinidad Belge, 18, Distrito ng Ermita, Maynila. Binasa ko ito ng minsaan, pagkatapos ay muli. Ang address na ito ay hindi ko kailanman narinig. Hindi ito ang lumang bahaying lola ko at hindi rin ito ang bahaying sinumang kamag-anak. Ano kaya ito? Nakaupo ako sa katahimikan.
Ang pakiramdam sa aking puso ay hindi na simpleng kalungkutan, kundi pag-usisa na hinaluan ng pag-aalala. Bakit itinago itong lola ko? Bakit hindi niya sinabi sa akin? At bakit ko ito natagpuan ngayon lamang sa labas ng bintana? Palubok na ang araw at nilululon ng dilim ang silid. Pinipit ko ang piraso NG papel sa kamay, at habang lumalaki ang kutob sa loob ko ang aking buhay, marahil ay hindi nagtapos dito, nagsisimula lamang itong isang ganap na ibang bagay. Matagal akong nakaupo nang walang galaw. Ang maliit na pirasong papel ay nasa aking palat. Ang sulat ng lola ko ay medyo kumupas na sa panahon, ngunit sapat na liwanag para mapabilis ang tibok ng aking puso dahil lubos kong naalala ang isang bagay. Ang lola ko ay hindi isang taong nagtatago ng kahit anong bagay nang walang dahilan, at lalo na hindi siya mahilig mag-iwan ng palaisipan. Kaya kung maingat niya itong itinago ang susi at address sa lihim na silid, tiyak na ito ay isang bagay na mahalaga. Isang bagay na gusto niyang malaman ko, ngunit hindi niya masabi habang siya ay nabubuhay. Tiningnan ko ang susi. Maliit, tanso, kulapol na sa panahon, matandang estilo, hindi katulad ng modernong susi ng nga apartment, kundi katulad ng susi ng lumang bahay sa kasaysayang distrito. Mula sa mga kandado na tumutunong ng tuyong sik sa pagbubukas ng mapintuan, nagdudulot ng pakiramdam ng isang bagay na sabay na pamilyar at malayo. Calle Trinidad BLG, 18, Distrito N, Ermita, Maynila. Muli ko itong binasa, at sa aking isipan ay lumitaw ang maimahen ng lumang Maynila ng maalikabok na mga daan kung saan bawat bahay ay may sariling kwento. Ang ilan sa mga ito ay nakatayo na ng ilang dekada, marahil ilang siglo, at ang kanilang malihim ay natutulog sa matatandang pader. Tumayo ako at lumabas sa balkonahe. Madilim na, naksindi na ang mga ilaw ng kalsada. Ang dilaw nilang liwanag ay bumabaksak sa mga sangangang mga puno, gumagawang kahanga-hangang larong liwanag at anino katulad ng aking kalagayan ng isip, kasabay na maliwanag at malabo. Gusto ko ang pasulong, ngunit may pumipigil sa akin. Dapat ba akong pumunta ron? Simpleng tanong, ngunit mahirap sagutin dahil sa likod ng pintuan na iyon, nagbago na ang aking buhay. Kakaraan ko pa lamang sa isang sumisipsip na kasal, nabawi ko ang aking apartment. Sa teorya, dapat magpahinga na ako, mag-ayos, magsimulang mabuhay ng normal at hindi magmamadali sa kawalan ng katiyakan. Ngunit kung hindi ako pumunta, marahil ay hindi ko kailanman malalaman kung ano ang iniwan ng lola ko sa akin, at may mga tanong na, kung hindi masasagot, magtatago magpakailanman bilang tinik sa puso. Bumalik ako sa silid, kinuha ang susi, inilagay ito sa bulsa. Mabilis dumating ang desisyon. Hindi dahil ikinaloko ka ako, kundi dahil ayaw ko nang mabuhay sa kawalan ng katiyakan. Kinaumagahan, gumising ako ng mas maaga kaysa karaniwan. Ang apartment ay hindi kinagawiang tahimik. Wala ang nakdaraing ni Inay Manuel sa kusina, wala ang boses ni Romel na nagtatawag ng telepono sa balkonahe, wala ang maingay na nun ay nagpapaot sa akin, katahimikan lamang. Nagbuhos akong isang basong mainit na tubig, dahan-dahang ininom, pagkatapos ay nagbihis, walang espesyal, komportable at mayos na damit. Ayaw kong magmukhang pupunta ako para alamin ang isang lihim, pupunta lamang ako sa kailangan kong puntahan. Sa paglabas ng bahay, isinara ko ang pintuan. Sa unang pagkakataon, ang gawaing iyon ay may kahulugan para sa akin dahil sa pagkakataong ito, alam ko ng tiyak kung ano ang isinasara ko at kung ano ang ibinubukas. Siksikan ang kalsada sa umaga, mga sasakyan, mga taong nagmamadali sa trabaho, mga tindera sa gilid ng daan, lahat ay karaniwan, ngunit iba na ako. Sa aking isipan ay isa pang bagay ang nag-isip. Nakmanayo ako ng hindi nakmamadali dahil ang address na iyon ay hindi samkamarating sa loop ng ilang minuto. Ang Calle Trinidad ay matatakpuan sa kaibuturan ng Ermita, isang lumang bahagi ng Maynila na may makitid at baluktot na mga kalsada. 2 beses pa akong nagtatanong ng direksyon bago ko natakpuan ang tamang landas. Ang kalsada ay napakakitid,
kaya dalawang sasakyan ay hindi makakasalubong. Sa makabilang panig ay nakatayo ang malumang bahay, may kumukupat ang plaster dun, may lumot dito, may mga palayo nga halaman sa mga bintana na nagbibigay ng pakiramdam kasikipan at kasarinlan ng sabay-sabay. Nahinto ko ang sasakyan ng hindi malayo at naglakad na. Mabagal, hakbang-hakbang, parang papasok sa isang nakaraan na wala akong alam. Ang bahay na Bleg 18 ay nasa halos dulo ng kalsada, lumang dalawang palapak na bahay, ngunit hindi abandonado. Pintuan na pinturahan ng kupas na berdeng kulay. Nakasabit sa labas ay isang kandado, walang plakang ang pangalan, walang tanda na may nagiging permanenteng nananirahan doon. Natigilan ako sa harap ng pintuan, mabilis na tumibay ang puso. Kinuha ko ang susi, hawak ito sa kamay, sandaling nag-atubili, pagkatapos ay ipinasok sa butas ang kandado. Sik, tuyo ang tunok, ngunit malinaw, bumukas ang pintuan. Mula sa loob ay may amoy ngang matanda. Medyo mahalumigmig ngunit hindi masamang amoy. Itinulak ko ang pintuan at pumasok. Sa loob ay madilim. Nahawakan ko ang switch ng ilaw. Naksindi ang liwanag. At ang nakita ng aking mga mata ay nakpaluhod sa akin. Ito ay hindi isang abandonadong bahay, kundi isang bahay na napanatili ng halos kapwa sa orihinal na kalagayan nito. Masang kahoy at mga upuan sa sala, lumang aparador, maliit na altar sa sulok. Lahat ay punasan, walang alikabok, walang kaguluhan, para bang may regular na pumupunta roon, ngunit hindi nakatira. Dahan-dahan akong pumasok, humakbang ng tahimik para hindi matawag ang pansin. Sa mesa ay may nakalalagay na litrato. Lumapit ako, at ang aking puso ay huminto. Sa litrato ay ang lola ko, ngunit hindi matanda, kundi bata, nakatayo sa tabi ng isang lalaki. Parehong malawak na ngingiti, nakniningning ang mga mata. Hindi ang lola kong naalala ko, mabait at mahinahon na babae na may walang hanggang anino ng kalungkutan sa mga mata. Hindi ko kailanman nakita ang laratong ito, kailanman hindi. Kinuha ko ito at maingat na tiningnan. Ang lalaki sa tabi niya ay hindi ang aking lolo. Tiyak ako rito nakita ko ang litratong lolo ko, hindi kamukha. Sino ang lalaking ito? Kakaibang pakiramdam ang dumaan sa aking likod. Inilagay ko ang litrato sa lugar nito at sinimulan kong tumingin sa paligid. Ang bahay ay maliit, ngunit bawat sulok ay maayos, parang may nag-alaga nito. Umakyat ako sa ikalawang palapag. Dahan-dahang umingit ang hagdan na kahoy na pakataandang tunog, ngunit paradahang nakpapatahimik. Sa ikalawang palapag ay isang silid tulugan, isang higaan, isang mesa, maliit na bookshelf. Lumapit ako sa bookshelf, kinuha ang isa sa mga libro. Sa loob ay may napakain. Binuksan ko ito. Sulat ng lola ko. Dumating ka na. Natigilan ako. Mabilis na humampas ang puso. Para bang may kausap sa akin. Nagpatuloy akong magbasa. Kung natakpuan mo ang lugar na ito, ibig sabihin ay nagawa mong lumabas sa iyong lumang buhay. Ayaw kong ulitin mo ang aking landas, ngunit may mga bagay na hindi ako maaring manahimik, kundi hindi ako makakahanap ng kapayapaan. Umupo ako sa higaan, sinisikap na huminga ng pantay. Bawat salita ay nahihila sa akin sa isang kwentong wala akong alam. Sa bahay na ito ay nagiwan ako ngang isang bagay para sa iyo, hindi pera, kundi katotohanan. Itinaas ko ang aking ulo at inilibot ang tingin sa silid, katotohanan tungkol sa ano. Ngunit bago mo ito matakpuan, kailangan mong maging handa dahil maaring baguhin ng katotohanan ito ang iyong pananaw sa lahat. Tinipi ko ang papel at natigilan. Ang espasyo sa paligid ko ay bigla ay naging mabigat, hindi mula sa takot, kundi mula sa pakiramdam na ang bahay na ito ay hindi lamang isang kanlungan, kundi isang bodega, bodegang ano, ang isang bagay na matagal nang nahihintay sa akin. Nakaupo ako sa gilid ng higaan. Ang sulat ng lola ko ay nasa kamay ko pa rin. Bawat linya ay tila mainit, para bang isinulat niya ito kamakailan at hindi maraming taon na ang nakakaraan.
At higit sa lahat ang ikinabahala ko ay hindi kung ano ang isinulat niya, kundi kung ano ang hindi niya sinabi. Lubos ko siyang kilala ang lola ko. Siya ay maingat na tao, at ang bawat salita niya ay may kahulugan. Kaya ang pagtitindig niya sa gayon, tiyak na may dahilan. Huminga ng malalim, inilagay ang sulat sa mesa at tumayo. Ang silid ay gayon ding tahimik, ngunit nagbago ang pakiramdam. Ito ay hindi na simpleng peg-usisa, kundi magaan na pag-iingat. Para bang pumasok ako sa isang kwentong hindi ko lubos na kontrolado. Muli akong marahang lumingon, sinisikap na huwag palampasin ang kahit anong detalye. Ang isang palapag na higaan ay maayos na nakalatag, walang tanda ng kamakailan pang paggamit, ngunit walang alikabok man. Ang maliit na masang kahoy ay nakatayo sa tabingang bintana. Sa mesa, bukod sa sulat na kakabasahin ko, may lumang lata ng biskwit ang uri ng lata na karaniwan nun. Kumupas na ang pintura, ngunit buo pa ang kandado. Lumapit ako, inilapag ang kamay sa takip, hindi agad binuksan, hinawakan lamang, para bang sinisikap na maramdaman ang isang bagay, pagkatapos ay marahang hinila, hindi bumubukas na katulong. Muli akong naalala ang maliit na susi sa aking bulsa. Mas mabilis na humampas ang puso. Kinuha ko ang susi, inihambing sa butas ng kandado, akma perpektong akma, nakdalawang isip lamang ng isang segundo, pagkatapos ay pinihit. Tsik! Sa pagkakataong ito, hindi kakaibang narinig ang tunog, ngunit dumaan ang kalamig sa aking likod, para bang bawat bukas na kandado ay inihahanda ako ng mas malalim sa kawalan ng katiyakan. Itinaas ko ang takip. Sa loop ay walang hinto, walang pera, mga papel lamang, isang tumpok ng mga dokumento na nakatali sa lumang goma at isang maliit na notebook. Kinuha ko ang notebook muna, binuksan ang unang pahina, sulat ng lola ko. Ngunit iba, mas nakahilig, nagmamadali, para bang isinulat sa kaguluhan. 12 ng Marso, binasa ko sa aking sarili. Pumunta siya muli, natigilan ako. Sino siya? Binuksan ko ang pahina. Sinabi niya na halos tapos na ang lahat. Inutos sa akin na huwag na akong makialam, ngunit hindi ako maaring manahimik. Lumamig ang aking makamay. Bawat linya ay nagbubukas sa harap kong hindi karaniwal na tala-arawan, o kaya ay mga talang isang taong nakulong at napipilitang pumili. Ang bahay sa Calle Trinidad ay hindi lamang isang tirahan, may isang bagay na nakatago doon. Inilibot ko ang tingin sa silid, may pakiramdam na may tumitingin sa akin. Hindi mula sa takot, kundi dahil ang binasa ko ay nagsisimula ng mag-anyo nga isang larawan. Sinabi niya na kung magpapatuloy ako, masama ang mangyayari hindi lamang sa akin, kundi pati sa batang babae. Sino ang batang babae na iyon? Ang aking nanay o ako? Nilunok ko ang lawe at nagpatuloy sa pagbabasa. Ngunit hindi ako maaring hayaang ilibing ang lahat. May isang katotohanang kailangang may preserba. Tumigil ako at isinara ang notebook. Hindi dahil natapos ko na, kundi kailangan kong panahon para maproseso ang lahat. Ang lola ko, na lagi kong inisip bilang simpleng mabuting babae na hindi nagsasalita tungkol sa mga komplikadong bagay, ay nagkaroon palang nakaraan na wala akong alam. At ang bahay na ito ay hindi lamang pamana, kundi isang bodega. Ibinaba ko ang notebook at kinuha ang tumpok ng mga papel, inalis ang goma. Sa lubay makopya ng mga dokumento, makontrata, maresolusyon, maprotoksol na may selyo, mapangalan ng kumpanya. Hindi lahat ay naintindihan ko, ngunit isa ang malinaw, hindi ito karaniwang mga papel. Ilang lugar ay tinawid-tawid, may mga annotations na nakasulat ng kamay, para bang sinubukan ngang isang tao na baguhin o itago ang isang bagay. Dahan-dahan kong binibilog ang madahon at habang mas tumitingin, mas nalilito hanggang sa napadaan ako sa isang pangalan, JL Progreso Realty. Nanginig ang aking makamay. Hindi dahil espesyal ang pangalang ito, kundi dahil ilang beses ko itong narinig mula kay Romel. Nagsalita siya tungkol sa kumpanyang ito, binanggit ang mga proyekto, ipinagmakin na may binigay sa kanya ang pagkakataong makipagtulungan sa kanila. Umupo ako. Ang ulo ko ay umiikot. Hindi ito koinsidensya. Hindi maaring koinsidensya. Sinimulan ko ang mas mabilis na pagtatapon ng mga pahina.
mabilis na titibok ang puso, at doon ay nakita ko ang pangalan ni Romel hindi bilang pinuno, kundi bilang isa sa mga kasali. Sa margin ay may annotation sa sulat ng lola ko. Huwag magtiwala, 2 salita lamang, ngunit nagpalumpon sa akin ng kalami. Ibinaba ko ang mga papel at huminga ng malalim, sinisikap na mapanatag ang sarili. Nagsisimulang lumiyaw ang lahat, ngunit nagiging mas mapanganib din, hindi lamang si Romel na dating asawa. Maaari siyang bahaging ang kwentong ito. Naalala ko ang kanyang maagang pag-alis at muling pagdating sa gabi, ang nalihim na tawag sa telepono, ang hindi maliwanag na mga salaping papasok, ang malabong mapaliwanag. Lahat ng mga bagay na noon ay pinili kong paniwalaan o makunwaring hindi napapansin bumalik ngayon ng ganap na ibang kahulugan. Matagal akong nakaupo ng walang galaw, hindi umiyak, hindi nagpanik, nag-isip lamang. Kung totoo ang nakikita ko, ang aking diborsyo ay hindi lamang isang katapusan, kundi marahil ay isang swerte. Swerteng nagligtas sa akin mula sa isang bagay na wala ako ni anumang alam. Tumayo ako at tinipon ang lahat ng mapapel, inilagay sa aking bag, hindi para itago, kundi para dalhin. Hindi ako maring makiwan ng ito doon. Hindi na ito ligtas. Huling beses kong inilibot ang tingin sa silid. Ang aking tingin ay tumigil sa litratong batang lola. Lumapit ako, maingat na kinuha ito sa aking makamay. Lola, bumubulong ako, gusto mong malaman ko. Walang sagot, katahimikan lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nakaramdam na nawala dahil alam ko na pumunta ako sa landas na iniwan niya sa akin at lalakad akong hanggang sa katapusan kahit anong naghihintay sa unahan. Matagal akong nakatayo sa lumang silid, hawak pa rin ang tumpok ng mga nakolektang dokumento. Namasa ang aking mga palad, ngunit hindi mula sa init, kundi mula sa lumalaking pakiramdam na sabay na maliwanag at malabo. Para bang naitambal ko ang ilang mahalagang piraso ng palaisipan, ngunit habang mas maraming itinatambal, mas malinaw ang nakikita ko na ang buong larawan ay mas komplikado kaysa sa inisip ko. Hindi ako nagmamadaling umalis, na natili pa ng ilang sandali, inilibot ang tingin. Hindi na ngayon ng pag-usisa katulad ng simula, kundi sa tingin ng isang taong kaalis na ring natanto na ang lugar na ito ay hindi lamang isang bahay, kundi isang panimulang punto. Dahan-dahan akong lumabas at isinara ang pintuan. Tuyo ang tunok na kandado, ngunit sa pagkakataong ito, hindi naktulot na kalamay sa akin, kundi nakpaalala sa akin. Lumabas ako sa Calle Trinidad. Katulad dinito, NG pagdaitin ko tahimik, makitid. Ang mga kapitbahay ay nakaupo sa bangko, nag-usap. Walang nagbibigay pansin sa akin, para bang ang mismong pag-iral na bahay na Blake. 18 ay nalimutan ng panahon, ngunit alam ko na may mga bagay na habang mas nilalimutan, mas nakakatakot. Sumakay ako, hindi pauwi, kundi huminto sa isang maliit na cafe malapit doon. Umupo, umorder ng itim na kape ng walang asukal. Kailangan kong mag-isip muna, hindi para sa trabaho, kundi para paknilayan. Inilabas ko ang papel, inilata ang ito sa harap ko, at muli akong nagsimulang magtapon-tapon pahina pagkatapos ang pahina. Sa pagkakataong ito, hindi ako tumitingin bilang isang estranyo, kundi bilang isang kalahok sa mga pangyayari. Maingat kong binabasa ang bawat linya, bawat numero, bawat lagda, at habang mas binabasa, mas maliwanag ang naunawaan ko sa isang bagay. Ang dokumentong ito ay tungkol sa isang proyekto sa larangan ng real estate, isang proyektong natapos maraming taon na ang nakakaraan, ngunit may malinaw na tanda ng mairregularidad. Mga hindi maliwanag na daloy ng pananalapi, mga binagong kontrata, at higit sa lahat, ang kasalingang maraming tao, hindi lamang isa. Tumigil ako sa isang pahina ang pangalan ni Romel, hindi bilang pinuno, kundi bilang isa sa mga pumirma sa isang mga resolusyon. Isinara ko ang aking mga mata, huminga ng malalim, sinisikap na huwag maimpluwensyahan ng emosyon. Kung ito ay isang pangalan lamang, maaari itong may turing na koinsidensya. Ngunit kapag lumitaw ito ng ilang beses, hindi na ito aksidente. Naalala ko kung paano sa mga nakalipas na taon, madalas na nagsasalita si Romel tungkol sa mga investment, sa mga pagkakataon, sa mga koneksyon.
Iniisip ko noon na ito ay kanyang pagsisikap, kanyang ambisyon. Ngayon ay nagsisimula na akong magtanong, malinis ba talaga ang lahat ng iyon? Vibrated ang telepono. Natigilan ako at tiningnan ang screen. Rommel, tinitignan ko ang display ng hindi sinasagot at hindi ibinabagsak. Hayaan ko lamang itong magring hanggang sa katapusan. Pagkaraan ng 1 minuto, dumating ang mensahe. Ana, nasaan ka? Binasa ko, ngunit hindi sumagot. Isa pa, kailangan kong makausap ka. Tinitignan ko ang mga salitang ito. Sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng kahinaan, pagkalayo lamang. Inilagay ko ang telepono at nagpatuloy sa pag-aral ng mga dokumento. Ngunit hindi lumipas ang ilang minuto at muli na itong tumunog. Sa pagkakataong ito, hindi si Rommel, si nanay. Agad akong sumagot. O nanay, ang boses ni nanay ay may pag-alala. Ana, anak, nasaan ka? Lumabas muna ako ng kaunti. Nanay. Sandaling nanahimik si nanay. Pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi, ngayong umaga, pumunta rito si Rommel. Natigilan ako, tumibok ng malakas ang puso. Para saan pumunta siya? Nagtatanong tungkol sa iyo. Ang boses ni nanay ay naging mas mababa. Nagtatanong kung dumaan ka ba, kung nagsalita ka ba ng anumang bagay sa amin ng iyong tatay. Kumibot ang aking makamaw, agad na naging mas talas ang aking pag-aalala. May sinabi pa siya, nagdalawang isip si nanay. O, nagtatanong tungkol sa iyong lola. Tumayo ako ng biglaan. Mahinahon na umingit ang upuan sa aking likuran. Ano ang itinanong niya? Sinabi ko na wala na ang lola mo. Ano pang itatanong? Huminga ako, ngunit hindi naging mas magaan. Sa katunayan, naging mas mabigat pa dahil lubos kong naiintindihan. Si Rommel ay hindi basta-basta nagtatanong. Kung binanggit niya ang lola ko, ibig sabihin ay alam niya ang isang bagay. Nanay, pakikingan mo ako. Marahang sinabi ko, kung may magtatanong tungkol sa iyo o sa lola mo, sabihin mo lamang na wala kang alam. Nang marinig ng nanay ang aking tono, nag-alala siya. May nangyari ba, anak? Wala, nanay. Sinikap kong magsalita ng mahinahon. Gusto ko lamang magpahinga ng ilang panahon ng tahimik. Hindi na nagtatanong pa ang nanay. Sinabi lamang, mag-ingat ka. Sige nanay. Pagkalagay ng telepono, nanatili akong nakatitig sa labas. Mga tao, mga sasakyan, lahat ay karaniwan. Ngunit alam ko na may isang bagay na hindi na karaniwan. Pumunta si Rommel sa aking nanay, nagtatanong tungkol sa akin at sa lola ko. Hindi ito aksidente. Kinuha ko ang telepono, binuksan muli ang mensahe ni Rommel, tiningnan ang linyang iyon. Kailangan kong makausap ka. Ngayon ay naunawaan ko na hindi ito simpleng pag-usap. Ito ay pagmamanman. Hindi ko maaring pahintulutan siyang malaman na natakpuan ko ang mabagay. Huminga ng malalim at tiny pa ang sagot. Kung may gustong sabihin, sabihin mo dito. Napadala ang mensahe. Pagkaraan ng ilang segundo, dumating ang sagot mula kay Rommel. Hindi para sa telepono ang pag-usapan natin. Natawa ako ng mapait. Mahirap o natatakot. Sa kabilang dako ay katahimikan. Pagkaraan ng mahabang panahon, dumating ang bagong mensahe. Pumunta ka ba sa lumang bahay ng iyong lola? Sa pagbasa nito, naramdaman ko kung gaano kabilis pumalo ang puso ko, ngunit ang aking kamay ay matatag. Sumagot ako, hindi. Maikli, malinaw, walang ipinagbubunyag. Matagal na walang sagot. Alam ko na nag-isip siya o nagpapatunay. Pinatay ko ang telepono, ayaw kong magpatuloy. Naintindihan ko na ngayon na ang bawat salita ko ay maaring maging aking pagkakamali. Tinipon ko ang madokumento, inilagay sa bag, tumayo at sumakay, hindi pauwi, kundi diretso sa bangko. Nagrenta akong safety deposit box at inilagay ang lahat ng mga papel doon. Hindi ko dala sa sarili, hindi ko iniwan sa bahay, dahil hindi pa ako sigurado saan ligtas ngayon. Nang matapos ang lahat, lumabas ako sa kalsada. Gabi na, palubog ang araw, ngunit sa aking isipan ay malinaw na malinaw. Hindi na ako ang babae noong kahapon.
hindi na asawa na ang alam lamang ay magtiis, hindi na ang naniniwala sa simpleng magabagay, isang tao na akong nasa sentro ng isang kwentong mas malaki kaysa inisip ko, at alam ko na mula sa sandaling ito, bawat hakbang ko ay kailangang maging maingat dahil hindi lamang ang nakaraan ang aking kinakaharap, kundi pati na rin ang makataong ayaw na mabunyag ang nakaraang iyon. Umalis ako sa bangko nang ang agahan gabi na liwanag na araw ay nagkulay, nasa langit ng mga mainit na tono. Ang daan sa harap ko ay kasing daming lagi, ngunit sa aking kaluluwa ay ganap na ibang katahimikan. Hindi na ito ang kawalan tulad ng matapos ang diborsyo, kundi ang malamig, nagpapaliwanag na kapayapaan. Para bang lumipat ako sa isang bagong yugto ng buhay kung saan ang bawat desisyon ay kailangang timbangin ng mabuti at ang bawat hakbang ay nakaisip dahil lubos kong naiintindihan ang isang bagay. Ang aking kinakaharap ay hindi na personal na usapin ng isang pamilya. Hindi ako agad umuwi lumiko sa isa pang kalsada. Dahan-dahan ang takbo, para bang sinisikap na mangibabaw ng panahon para pag-isipan. Ang malarawang ngayon ay nagpalipas-lipas sa isipan ko. Ang bahay sa Calle Trinidad, ang talarawan ni lola ko, ang madokumento na may kaugnayan sa JL Progreso Realty, at ang titik ni Rommel nang nagtatanong siya sa mensahe lahat ay bumubuo ng isang kadena na nagpapadamdam ng kalamig. Hindi ko kailanman tiningnan si Rommel nang may pagdududa. Kahit nalaman ko ang kanyang panlilinlang, kahit napagtanto ko na hindi siya nasa aking panig, iniisip ko pa rin na siya ay isang masamang asawa lamang, ngunit hindi isang mapanganib na tao. Ngayon ay hindi na ako tiyak doon. Hininto ko ang sasakyan sa harap ng aking bahay, ilang minuto na nakaupo, hindi pa lumalabas. Tinitingnan ang aking balkonahe, ang pintuan ng lugar na noon ay napakapamilyar, at ngayon ay nagpapatanong kung ligtas ba ito. Lumabas ako. Binuksan ang pintuan, sinindihan ang ilaw. Ang apartment ay katulad ng umalis ako ngayong umaga, malinis, tahimik, walang tanda ng panghihimasok. Nilakat ko ang lahat ng silid, sinuri, bagong gawi. Hindi dahil natatakot ako, kundi dahil hindi ako maaring maging pabaya. Nang masisiguro ko na ayos ang lahat, umupo ako sa sopa, ngunit hindi pa nakakapahinga ng maayos at muling tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi si Rommel isang hindi kilalang numero. Tiningnan ko ang screen, nagdalawang isip, pagkatapos ay sumagot. Hello. Sa kabilang dakong linya ay ilang segundong katahimikan, pagkatapos ay tumunog ang mababang boses ng isang lalaki. Kayo ba si Ana? Hindi agad ako sumagot, tinanong ko lamang, sino kayo? Hindi nakpakilala ang lalaki, sinabi lamang ang isang pangungusap. Pumunta kayo sa Calle Trinidad. Kumibot ang aking puso, ngunit kalmado ang boses. Hindi ko naiintindihan kung ano ang sinasabi ninyo. Mahinahon na natawa ang lalaki. Hindi malakas, ngunit sapat para dumaan ang kalamig sa aking likod. Naintindihan man o hindi, hindi mahalaga. Gusto ko lang sabihin na hindi mabuti ang malaman ng sobra. Kinuwaderno ko ang aking makamao. Ano ang gusto ninyo? Wala. Pantay ang boses ng lalaki. Paalala lamang sa inyo, huwag kayong pumunta ng sobrang lalim. Hindi ako sumagot, hindi dahil wala akong masasabi, kundi dahil nakikinig sa bawat salita, inaalala ang bawat tono. Kakadiborsyo ninyo lang, may apartment na kayo, bagong buhay na. Bakit hindi na kayo mabuhay ng tahimik? Bawat salita ay parang taraang karayom, hindi dahil sa nilalaman, kundi dahil sa paraan pagsasabi nito. Tiyak, may katiyakan, parang alam niya ang lahat tungkol sa akin. Tinutuktok ba ninyo ako? Malamig kong tanong. Ang lalaki ay hindi tinanggihan o kumpirmahin. Sinabi lamang, may mga bagay na maaring malaman kahit walang pagsubaybay. Ang mahalaga ay kung marunong kayong tumigil sa tamang oras. Natawa ako ng tahimik, sa pagkakataong ito ay hindi nagtatago, at kung hindi ako huminto. Sa kabilang dakoeng linya, ay isang tigil, pagkatapos ay marahang sinabi niya, kung ganon, tutulungan kayong huminto. Binaba ko ang telepono. Wala nang kailangang sabihin pa, naintindihan ko ang lahat. Hindi ito isang babala, kundi isang banta. Inilagay ko ang telepono sa mesa at nanatiling walang galaw. Walang panik,
walang panginginig maisipan lamang. Sino ang lalaking ito? Paano niya nalaman na pumunta ako sa Calle Trinidad? Paano niya nalaman na kakadiborsyo ko lang? At bakit ngayon siya tumawag? Isa lamang ang sagot, may nagsusubaybay sa akin. Hindi aksidente, kundi may layunin. Tumayo ako, lumapit sa pintuan, sinuri ang kandado, tiningnan ang pasilyo. Walang hindi karaniwan, ngunit ang pakiramdam ay iba na. Ang apartment na ito, kahit akin na, ay hindi na pakiramdam na ganap na ligtas. Bumalik ako sa silid, kinuha ang telepono, binuksan ang contact, tumigil sa isang pangalan, Maricel, ang aking pinakamatalik na kaibigan mula pa sa kolehiyo. Ngayon ay nagtatrabaho siya bilang abogada. Tiningnan ko ang kanyang pangalan ng ilang segundo, pagkatapos ay tumawag. Pagkaraan ng 3 ring, sumagot si Maricel, "Hay, naalala mo pa ako?" Ang kanyang boses ay tulad ng lagi direkta at mabilis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako natawa. "Maricel, kailangan kong tulong mo." Sa kabilang dako ay sandaling katahimikan. Pagkatapos ang kanyang boses ay ganap na nagbago. "Ano ang nangyari?" Hindi ko sinabi ang lahat, bahagi lamang tungkol sa bahay, sa mga dokumento, sa tawag na may banta. Si Maricel ay hindi nakputol. Nakinig hanggang sa katapusan. Nang matapos ko, nagtanong siya, "Nasaan ang dokumento?" "Sa safety deposit box." "Tama, huwag dalhin sa sarili." Tumango ako, kahit alam niyang hindi niya ito nakikita. Nagpatuloy si Maricel, "Pakikingan mo, ito ay hindi simpleng usapin. Kung tumatawag na sila ng pagbabanta sa iyo, ibig sabihin ay nagsimula na silang kumilos." Kinuwaderno ko ang aking mga kamao. "Ano ang gagawin ko?" Hindi agad sumagot si Maricel, tinanong muna, "Gusto mo bang magpatuloy?" Nanahimik ako. Ang tanong na ito ay tinatanong ko sa aking sarili mula pa ng umaga, at ngayon, nang marinig mula sa iba pang tao, mas malakas ang tunok nito. Magpatuloy o huminto, dalawang magkaibang landas. Isa ang kaligtasan, isa ay ang katotohanan. Sandaling isinara ko ang aking mga mata, pagkatapos ay binuksan. Magpatuloy. Hindi nagulat si Maricel, mahinahon lamang siyang huminga. "Sige, mula sa sandaling ito, hindi ka maaring mag-isa, hindi ka dapat makipag-usap sa sinuman ng sobra. At kung may kahina-hinalang bagay, tawagan mo agad ako." Naintindihan ko. At isa pa, ibinaba niya ang kanyang boses, "Ang dating asawa mong si Romel. Ang pangalan ng kumpanyang binanggit mo, JL Progreso Realty, pamilyar sa akin." Mas mabilis na tumibok ang aking puso. "Paano pamilyar?" Ibinaba ni Maricel ang kanyang boses. "Ilang taon na ang nakakaraan, nakakita akong isang kaso na may tanda ang irregularidad, ngunit pinigilan ito pagkatapos. Nakinig ako ng walang putol." Nagpatuloy si Maricel, "Noon, kakaibang pakiramdam ko ito dahil ang kaso ay halos handa na, ngunit isinara pa rin. May nakialam. Nginuyam ko ang aking telepono. "Mayroon ka pa ba?" "Wala," sumagot si Maricel. "Ngunit naalala ko, at kung kailangan, maari akong sumubok na mahanap ito." Dahan-dahan akong huminga. "Maricel, salamat." Sa kabilang dako ay mahinahon siyang natawa. "Magkaibigan tayo, ngunit mag-ingat ka." Binaba ko ang telepono at nanatiling walang gala. Nagsimulang lumiit ang mga bagay, ngunit naging mas mapanganib din. Hindi na ako isang tagamasid sa labas. Tunay na akong nabahala sa lahat, at mula sa sandaling ito, bawat hakbang ko ay kailangang maingat dahil nakatagpo ako ng hindi lamang ang nakaraan, kundi pati na rin ang mga taong ayaw na mabunyag ang nakaraang iyon. Gabi na nun, hindi ako nakatulog ng malalim. Hindi mula sa takot na may makakabalik, kundi dahil ang aking isipan ay sobrang linaw. Bawat detalyeng araw ay lumitaw sa alaala ng napakatalas, kaya naalala ko ang bawat salita, bawat tingin, bawat linya mula sa talaarawan ng lola ko. At habang mas nag-iisip, mas maliwanag ang naunawaan ko, lahat ng ito ay nagsimula, hindi ngayon. Matagal na itong nagsimula, pumasok na lamang ako ngayon sa apoy. Nahiga ako sa kama, nakatitig sa mahina-mahina na dilaw na liwanag ng nightlight sa kisame.
habang si Maricel ay natutulog sa silid tulugan. Ngunit alam ko na hindi siya malalim ang tulog, paminsan-minsan ay maririnig ko siyang mahinahon na kumikilos, hindi alam na pag-ingat ng isang taong sanay sa mga diligtas na sitwasyon. Sa harap ngang umaga, naidlip ako hindi malalim, sandali lamang para mabigyan ang ulo ng pahinga. Ngunit nang bumukas ang aking mamata, ang unang pakiramdam ay hindi pagod, kundi kaliwanagan malamig, nagpapaliwanag na kaliwanagan, para bang handa na ako sa mangyayari ngayon. Nagising si Maricel ng kaunti bago ako. Nang pumasok ako sa kusina, nagpapakulo na siyang kape kalmado tulad ng lagi. Ngunit sa kanyang tingin, makikita na nag-isip siyang isang bagay. Nagising ka na, sinabi niya ng hindi lumingon. Oh, sumagot ako. Umupo sa mesa. Ibinigay ni Maricel ang isang tasa sa akin. Uminom matagal na araw ngayon. Kinuha ko ang tasa. Ang magaan na init ay hindi nagpainit sa akin. Nagsalita si Maricel ng mabagal at maliwanag. Nag-isip ako ng gabi. Hindi tayo maaring nagtatanggol lamang. Tiningnan ko siya. Ano ang ibig mong sabihin? Kung nagsimula na silang kumilos, ibig sabihin na tatakot sila. Ibinaling ni Maricel ang kanyang katawan, inilagay ang mga kamay sa mesa. At kung natatakot sila, ang natakpuan mo o nakita ay tiyak na may halaga. Tumango ako, ngunit wala akong kasama. Hindi kailangan, umiling si Maricel. Sapat na ang alam mo, nanahimik ako. Ang pangungusap na iyon ay nagtulot sa akin na maunawaan ang isang bagay. Ang usapin ay hindi sa mga dokumento, hindi sa mga ebidensya, kundi sa impormasyon. Alam ko, at dahil alam ko, naging target ako. Nagpatuloy si Maricel. Ngayon kailangan nating malaman ng higit patungkol sa JL Progreso Realty. Kinuwaderno ko ang aking mga kamao. Kaunayang ba iyang kay Romel? Hindi sigurado, sinabi ni Maricel. Ngunit sa ngayon, ito ang tanging karaniwang sinulit. Tumango ako, saan magsisimula? Sandaling nag-isip si Maricel, may dalawang paraan. Una, susubukan kong mahanap ang lumang kaso. Pangalawa, makikipag-usap ka kay Romel. Tumingin ako sa kanya, mapanganib iyon. Hindi para magtanong, sinabi ni Maricel para mapanood. Naintindihan ko ang kanyang ideya. Hindi para makakuha ang impormasyon, kundi para sa pagsubok. Ang isang taong sangkot gaano man siya kahusay magtago ay palaging magpapakita ng isang bagay. Dahan-dahan akong huminga. Sige, tumango si Maricel. Ngunit magingat ka, magiging maingat. Pagkatapos ng simpleng almusal, umalis si Maricel. Sinabi niyang makikipag-ugnayan siya sa mga kakilala para mahanap ang kaso na may kaugnayan sa JL Progreso Realty. Naiwan akong mag-isa, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang pakiramdam ngang pagkabalisa tulad ngang ng nakaraang gabi. Sa halip, isang estado ngang pagiging handa, para bang alam ko na kung ano ang ginagawa ko. Kahit malabo pa rin ang landas sa unahan, umupo ako, kinuha ang telepono, binuksan ang chat kay Romel, nagdalawang isip ng ilang segundo, at nagtipe, magkita tayo ngayon. Napadala ang mensahe, mabilis na dumating ang sagot. Saan? Nag-isip ako, hindi sa pamilyar na lugar, hindi sa liblib na lugar. Pinili ko ang siksikang cafe katapat ng kanyang opisina. Gusto ko siyang nasa pamilyar na kapaligiran para mas madaling maipakita ang kanyang sarili. Sumagot si Romel ng napakabilis. Sige, maikli, walang karagdagang tanong. Pinatay ko ang telepono, ibinaba ito, umupo ng ilang sandali. Pagkatapos ay tumayo para maghanda, hindi para sa pagkikitang dating asawa, kundi para sa isang harapan. Sa tanghali, pumunta ako sa cafe ng mas maaga pa. Pumiling ng mesa sa tabing bintana, mabuting makita ang lahat at madaling makalabas. Nakaupo ako, umorder ng isang baso ng tubig na hindi ininom, tinitignan lamang ang kalsada. Mga sasakyan, mga tao, ang buhay ay nagpapatuloy sa karaniwan nitong paraan. Ngunit alam ko na ang isang maliit na pagkakamali ay maaring magbago ang lahat. Dumating si Romel ng nasa oras. Pumasok siya. Ang parehong pamilyar na anyo,
ngunit ibang tingin mas matalas, mas makapamimiping. Lumingon siya, nakita ako, lumapit at umupo sa katapat ko. Walang pagbati, walang ngiti, tumingin lamang. Ana, maikli kong sinagot, walang emosyon. Ilang segundo siyang nakatingin sa akin, pagkatapos ay sinabi, "Nagbago ka." Hindi ako nagreaksyon, tinanong ko lamang, "Ano ang gusto mong sabihin?" Kumiling si Romel sa kurtain ng upuan, krus ang mabraso. "Pumunta ka sa Calle Trinidad." Hindi ito isang tanong, kundi isang pahayag. Tiningnan ko siya ng hindi tinanggihan at hindi kinukumpirma, na nahimik lamang, mahinahon. Si Romel, "Sa akala mo ay hindi ko malalaman?" Uminom ako ng tubig, napanatili ang kalmado. "At kung nalaman mo, ano ngayon?" Kumiling ang ulo ni Romel. Ang kanyang tingin ay naging medyo mas madilim. "Hindi dapat pumunta ron." Tiningnan ko siya ng diretso. "Bakit?" Hindi agad sumagot si Romel, sinabi lamang, "Hindi sa iyo ang usaping iyon." Natawa ako ng mahinahon. Ngayon, maliwanag at walang kapaitan ang ngiti. "Hindi sa akin, ngunit pumunta ka sa aking nanay." Lumingon si Romel. Ang kanyang tingin ay sandaling naging matalas. "Bumisita lamang ako. Bumisita para alamin kung gaano karami ang alam ko." Nanahimik si Romel, nginuyam ang kanyang mangga kamao. Sa pagkataong ito, mas malinaw. Nakita ko ito, at alam ko na nasa tamang direksyon ako. "Kailan ka nakilala ang kumpanyang JL Progreso Realty?" Nagpatuloy ako. Natigilan si Romel. Napakabilis ngunit sapat para maitago. "Ang kumpanyang iyon, nakipagtulungan ako sa kanila." "Alam ko," tumango ako. "Ngunit kailan?" Nagdalawang isip si Romel ng ilang segundo at sumagot, "Mga 3 taon na ang nakakaraan." 3 taon tumakbo sa aking isipan. Ang panahong ito ay naayon sa panahon kung kailan sa mga dokumento ng lola ko ay lumitaw ang pinakamaraming anotasyon. "Ano ang ginawa mo ron?" Tiningnan ako ni Romel nang hindi sumasagot ng agad. "Simpleng manggagawa ng proyekto. Manggagawa na pumipirma ng makontrata." Marahang sinabi ko. Natigilan si Romel. Ang kanyang tingin ay biglang nagbago. "Nakita mo sila?" Hindi ito isang tanong kundi isang konklusyon. Tinanggihan ko, sinabi ko lamang, "Nakita ko ang kailangang makita." Kumiling si Romel sa kurtain ng upuan. Ang kanyang pahinga ay naging mas mabigat. Hindi na niya napanatili ang orihinal na kalmado. "Hindi mo dapat sila nakita." Tiningnan ko siya. "At sino ang dapat?" Hindi sumagot si Romel. Sinabi lamang, "Hindi mo naiintindihan." Dahan-dahan akong tumango. "Kung ganon, ipaliwanag mo." Mahinahon si Romel, ngunit sa pagkakataong ito, walang kagalakan sa kanyang ngiti. May mga bagay na ang kaalaman sa kanila ay nagpapakumplikado lamang ng lahat. Yumukod ako pasulong, direkta sa kanyang mamata. "Nagpapakumplikado para kanino?" Nanahimik si Romel ng isang segundo, 2 at pagkatapos ay mahinahon sinabi, "Para sa iyo." Umiling ako. "Hindi," dahan-dahan kong sinabi, "para sa iyo." Tinitignan ako ni Romel nang hindi kumukurap, at sa kanyang tingin, sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay na hindi ko kailanman nakita dati, pagkabalisa. Hindi para sa akin, kundi para sa kanyang sarili. Natuon ako. Ang aking boses ay kalmado. "Alam mo ba kung ano ang nasa bahay na iyon?" Ito ay isang pahayag. Sandali niyang isinara ni Romel ang kanyang mata, pagkatapos ay binuksan. "Alam ko," tumango ako. "Ibig sabihin, alam mo rin na naitalaan ng lola ko ang lahat." Nginuyam ni Romel ang kanyang kamao. Tumigil, "Ana." Ang kanyang boses sa pagkakataong ito ay hindi na mahinahon, kundi nagmamadali. "Huwag kang magpatuloy." Habang hindi pa huli ang lahat, matagal ko siyang tiningnan. Pagkatapos ay tinanong ko, "Huli para kanino?" Hindi sumagot si Romel, nakatayo lamang siya, at iyon mismo ang pinakamaliwanag na sagot. Naalala ko, nasa likod niya ay may iba pang tao. Sino pa sila? Dahan-dahan akong huminga. "Gaano kalalim ang iyong kasangkutan?" Ngumiti si Romel, ngunit sa pagkakataong ito, pagod ang ngiti. "Sino ang inisip mo sa akin?" Hindi ako nag-isip, sinabi ko. Nagtatanong ako.
Tumingin sa akin si Romel at marahang sinabi, isa lamang akong bahagingang sistema. Natigilan ako. Ang sagot na ito, kahit na sagot, ay nagbubukas ng maraming bagay. Bahagi nga nung sistema, umiling si Romel, hindi ko maaring sabihin, bakit? Dahil kung sasabihin ko, ang problema ay hindi lamang sa akin, naintindihan ko, hindi na ito personal na usapin. Ito ay isang sistema, isang network, at si Romel ay bahagi lamang nito. Nakaupo ako at nag-iisip. Ang lahat ay nagiging mas maliwanag, ngunit mas mapanganib din. Alam mo ba kung ano ang ginawang lola ko? Tinanong ko. Tumingin sa akin si Romel. Sa pagkakataong ito, sa kanyang tingin ay may bago. Hindi lamang pagkabalisa, kundi pagsisisi. Hindi siya dapat makialam. Kinuwaderno ko ang aking makamaw. Nais niya lang mapanatili ang katotohanan. Umiling si Romel. Sa mundong ito, may katotohanang hindi dapat umiral dahil inilalantad nito ang makatulad mo, natawa ako. Hindi nagreaksyon si Romel, mahinahon lamang niyang sinabi, ayaw kong maging katulad mo. Tumingin ko sa kanya. Natatakot ka na magiging katulad siya. Hindi tinanggihan ni Romel. At iyon ang pinakamaliwanag na sagot. Tumayo ako nang hindi nagsasalita pa. Ana, tinawag ni Romel. Tumigil ako. Nang hindi lumingon, pinanatili ang aking boses na kalmado. Huwag nang magpatuloy pa. Nagdalawang isip ako ng isang segundo. Pagkatapos ay sinabi, huli na. Umalis ako nang hindi lumingon dahil alam ko na ang pag-usap na ito ay hindi katapusan, kundi isang hangganan na nilampasan ko na. Lumabas akong tsafe nang hindi lumingon, hindi dahil wala na akong masasabi kay Romel, kundi dahil alam kong mula sa sandaling ito, ang nga salita ay hindi na sapat. Lumagpas na ang lahat sa hangganan ng karaniwang pag-usap. At ang kailangan ko ngayon ay hindi ang kanyang paliwanag, kundi ang katotohanan. Katotohanan na sapat na maliwanag para maunawaan ko kung saan ako nakatayo sa kwentong ito at kung paano magpatuloy. Sa labas, ang liwanag ng gabi ay kumupas na, ang mahuling sinak ng araw ay kumakalat sa aspalto, ang masasakyan ay tulad ng dati ang daan, ngunit sa aking kaluluwa ay ganap na ibang pakiramdam. Wala na ang pag-atubili tulad ng samga nakaraang araw, kundi tahimik na determinasyon, para bang tinanggap ko na ang katunayan na pumasok ako sa isang landas na hindi na maaring tawiran. Sumakay ako hindi pauwi, kundi diretso kay Marichel. Ang kanyang opisina ay nasa ikatlong palapag ng isang lumang gusali, maliit ngunit maayos. Nang pumasok ako, nakaupo siya sa kanyang mesa, na paligid ng mga folder at papel. Ang puting liwanag ng ilaw ay nagpapalawig ng espasyo ng mas malinaw at tunay kumpara sa aking kaaring naranasan. Itinaas ni Marichel ang ulo niya, nakita ako, at nang walang anumang tanong, itinuro ang isang upuan. Umupo ako, ibinaba ang bag sa tabi, at nanahimik. Hindi nagmamadali si Marichel, naghintay. Ilang sandali pa ay sinimulan ko ang pagkukwento, walang inalis, walang idagdag. Una, hanggang sa katapusan ng pagpupulong kay Romel, bawat salita, bawat reaksyon, bawat pinakamaliit na detalye. Nakinig si Marichel ng lubos na maingat, paminsan-minsan ay gumagawa ng mga tala. Nang matapos ako, ibinaba niya ang ballpen at huminga, nakumpirma, tumingin ako sa kanya. Ano ang nakumpirma? Sangkot si Romel, malinaw na sinabi ni Marichel, walang pag-aatubili, hindi sa sentro, ngunit tiyak na hindi sa labas. Tumango ako, hindi nagulat, nakita ko lamang ang lahat ng mas maliwanag. Nagpatuloy si Marichel. Ang parirasang bahagi ng sistema na sinabi niya ay napakahalaga. Nagpapakita ito na may buong kadena. May isa na mas mataas. Kinuwaderno ko ang aking makamaw. Iyon na ang tumawag sa akin kahapon. Tumango si Marichel, marahil isa sa kanila. Naging mabigat ang hangin sa silid. Hindi mula sa takot, kundi mula sa katunayan na nagsisimulang mag-anyo. Tumayo si Marichel, pumunta sa kabinet, kinuha ang isang folder at inilagay ito sa harap ko. Natagpuan ko ang ilan sa mga dokumento. Binuksan ko ito. Sa loob ay mga fotokopi na may selyo at anotasyon. Itinuro ni Marichel ang isa sa mga pahina.
Ang proyektong ito iyon mismo ang nakita mo sa mga papel ng lola mo. Tiningnan ko ang pangalan, lugar, oras lahat ay naayon, wala ng pag-aalinlangan, nagpatuloy si Marichel. Ang proyektong ito ay minsan nang inimbestigahan, ngunit isinara ang kaso. Lahat ng dokumento ay kinuha. Itinaas ko ang ulo. Bakit? Tumingin sa akin si Marichel nang ibinababa ang boses dahil may nakialam. Ang sagot na iyon ay nagbubukas ng isa pang antas, hindi lamang mairregularidad, kundi proteksyon. Nagpatuloy akong magtapon-tapon ng makapahina hanggang sa nakita ko ang isang pangalan, hindi si Romel, kundi isang Rodrigo Valentin Gaspar. Binasa ko ito ng malakas. Tumango si Marichel. May-ari nga JL, Progreso Realty. Muli ko itong tiningnan. Hindi ko kailanman narinig ang pangalang ito mula kay Romel. Hindi kailanman binanggit ni Romel ang taong ito. Sinabi ko, mahinahon ng gumit si Marichel. At iyon ay kapansin-pansin. Naintindihan ko kung ang isang tao na nagtatrabaho sa sistema ay hindi binabanggit ang pinuno nito, may dalawang posibilidad. Alinman ay hindi siya mahalaga o siya ay sobrang mahalaga. Nagpatuloy si Marichel. Si Gaspar ay hindi isang taong madaling lapitan. Halos hindi siya lumalabas sa publiko, ngunit napakalaki ngang kanyang impluensya. Nakaupo akong tahimik, nakikinig, naaalala. Tumingin sa akin si Marichel. Ang tanong ngayon ay kung gaano kakalayo ang gusto mong pumunta. Hindi agad ako sumagot. Dahil ang tanong na ito ay hindi na simple, hindi na ito simpleng pag-imbestiga, kundi isang harapan. Tiningnan ko ang folder, pagkatapos ay naalala ang lola ko, ang kanyang talaarawan, ang nga salitang huwag magtiwala. Itinaas ko ang ulo. Hanggang sa katapusan, hindi nagulat si Marichel, mahinahon lamang siyang tumango. Sige, umupo siya. Ang kanyang boses ay naging matatag. Ngunit mula sa sandaling ito, bawat hakbang ay dapat na planado. Nagpatuloy siya, makikipag-ugnayan ako sa isang tao. Kanino? Sa isang investigative journalist, sinabi ni Marichel. Espesyalista siya sa ganitong mga usapin. Tumango ako. Mapagkakatiwalaan ba siya? Diretso ang tingin ni Marichel sa akin. Ngunit kailangan maingat pa rin. Naintindihan ko. Sa kwentong ito, walang maaring ganap na pagkatiwalaan kahit ang matumutulong. Kinuha ni Marichel ang kanyang telepono, nagpadala ng mensahe. Malapit na rin, sinabi niya, magkikita tayo ngayong gabi. Saan? Nagbigay siyang address, isang maliit, hindi kapansin-pansin, ngunit maligayang bar. Tumadyo ako ng gwala ng pag-aatubili dahil alam ko na ito ang susunod na hakbang at mas mapanganib pa ito. Bago ako lumabas, tinawag ako ni Marichel. Ana, lumingon ako. Ano? Seryoso ang tingin ni Marichel sa akin. Mula sa sandaling ito, walang paraan na bumalik. Tumango ako. Hindi na kailangan pang magsalita pa. Naintindihan ko ang lahat. Mula pa nang pumasok ako sa bahay sa Calle Trinidad, wala na akong paraan na bumalik. Nang gabing iyon, sina Marichel at ako ay dumating sa lugar ng pagkikita ng 10 minuto ng mas maaga. Hindi dahil sa pagkabaha, kundi dahil parehong lubos naming naiintindihan sa ganitong mapakikita, ang dating mas maaga ay palaging may kalamangan sa pagmamasid. Kailangan ko munang makita ang lahat bago pumasok, kung sino ang nasa paligid, kung may kahina-hinalang bagay. Dahil mula pa, nang natanggap ko ang tawag na may banta at nakita ang mabakas sa kandado, hindi ko na tinuturing na simpleng pagkikita ang kahit anong pagpupulong. Ang bar na pinili ni Marichel ay nasa isang maliit na hindi masyadong siksikang kalye. Malambot na dilaw na liwanag, mga masang kahoy. Ang espasyo ay sapat na liblib para sa usapan, ngunit hindi naman ganap na nakahiwalay mula sa labas ng mundo. At ang katamtamang kalagayan na iyon ay nagbibigay sa akin ng kaunting pakiramdam ng kaligtasan. Kung may mangyayari, may mga tao sa paligid, may liwanag, may labasan. Sina Marichel at ako ay pumiling ang mesa sa sulok, nakikita ang pintuan at karamihan ng sala. Umupo ako nang ang likod ko ay nasa dingding bagong gawi na buo sa loob ng ilang araw. Nakatalikod si Marichel sa harap ko at ang kanyang tingin ay dumadaan sa ibang nga bisita.
Natural na reaksyon ngang isang taong sanay na makitungo sa mga komplikadong sitwasyon. Mga 5 minuto pa, pumasok ang isang tao na pinag-usapan ni Marichel. Hindi siya kapansin-pansin, mukhang 30 palona, simpleng polo ng walang kurbata, ngunit ang tingin ay napakatalas. Ang ganitong taong madaling mapalampas kung hindi maingat na tumingin. Ngunit kung magmamasid, mapapansin ang espesyal na konsentrasyon para bang palagi niyang inuuri ang lahat. Lumingon siya at diretso ang latsat sa aming mesa. Marichel, tumango siya. Sumagot si Marichel. Andoy, tumingin ako sa kanya. Inaalala. Lumingon siya sa akin. Ikaw si Ana. Hindi ito isang tanong. Mahinahon akong tumango. Oh, hindi siya nakpanggap ngang palaro-palaro. Maikli niyang sinabi ni Marichel ang kwento, ngunit kailangan ko itong marinig mula sa iyo. Ilang segundo siyang tiningnan ko. Pagkatapos ay sinimulan akong magsalita muli mula sa simula, ngunit sa pagkakataong ito, mas detalyado tungkol sa bahay sa Calle Trinidad, sa tala-arawan ngang lola ko, sa mga dokumento, kay Romel, sa kakaibang tawag, at sa pagtatangkang pumasok sa aking pintuan. Hindi nagputol si Andoy, walang emosyon na ipinakita, paminsan-minsan lamang ay mahinahon na tumango para bang initatala ang bawat detalye. Nang matapos ako, kumiling siya sa kurtayin ng upuan at nanahimik ng ilang sandali. Pagkatapos ay nagtanong, may kasama ka ba? Wala, sumagot ako. Ang madokumento ay inilagay ko sa safety deposit box ng bangko. Tumango siya. Tama, iyon. Nagpatuloy siya. Gumawa kang makopya. Umiling ako. Wala pa. Tumingin siya kay Marichel. Pagkatapos ay muli sa akin. Unang bagay na kailangan makopya. Mas mabuti pa. Ilang beses at ilagay sa iba't ibang lugar. Tumango ako, inaalaala. Nagpatuloy siya. Pangalawa, huwag magsalita tungkol sa usapan na ito sa sinuman maliban sa mga nakaupo sa mesa ngayon. Naintindihan ko. Wala siyang pinagkakatiwalaan, hindi si Romel, hindi si Numan. Sandali siyang nanahimik, pagkatapos ay nagtanong, alam mo ba kung bakit itinago ngang lola mo ang lahat ng iyon? Umiling ako. Hindi ko ganap na alam. Malinaw na sinabi ni Andoy. Dahil isa siya sa kanila, natigilan ako. Si Marichel din. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Marahang sinabi ni Andoy, ang proyektong pinag-usapan mo hindi lamang ito nga irregularidad sa pananalapi. Isang buong kadena ito, may natakbuhan, may pinatahimik. Narinig ko na may isang babae na nag-ipon ng mga ebidensya at pagkatapos ay nawala. Lumamig ang aking makamay. Sa tingin mo, ito ay ang lola ko. Hindi agad sumagot si Andoy, sinabi lamang, mataas ang posibilidad. Nanahimik. Ibinaba ko ang tingin. Ang pakiramdam ay hindi na simpleng pag-usisa, kundi bigat. Nagsimulang lumiyaw ang katotohanan. Ang lola ko ay hindi lamang tagabantay ngang impormasyon na sa sentro mismo siya ngang mapangyayari. Nagpatuloy si Andoy, kung ganun, ang natagpuan mong mga dokumentong iyon ay hindi aksidente. Itinaas ko ang ulo. Ibig mong sabihin, marahil ay naghanda siya para dito. Kinuwaderno ko ang aking mga kamao na alala, ang lihim na silid, ang susi, ang sulat, lahat ay pinag-isipan. Tumingin sa akin si Andoy. Ang kanyang boses ay naging mas mababa. Kailangan mong maunawaan ang isang bagay. Ang nataong sangkot sa usapan na ito ayaw nilang muling buksan ang kaso. Alam ko, sinabi ko. Umiling siya. Hindi mo ganap na naiintindihan. Kung nagsimula na silang sumubaybay sa iyo, ibig sabihin ay tinukoy ka na nila bilang isang banta. Nanahimik ako, walang tutol dahil naramdaman ko iyon. Yumukod si Andoy pasulong. Kung magpapatuloy ka, kailangan mong handa hindi lamang sa puso, kundi sa makahihinatnan. Ilang sandali ko siyang tiningnan, pagkatapos ay nagtanong, tutulungan mo ba ako? Hindi agad sumagot si Andoy, tumingin lamang sa akin para bang sinusukat, pagkatapos ay sinabi, hindi kita tinutulungan. Natigilan ako, ngunit nagpatuloy siya. Hinahabol ko ang katotohanan. Kung pupunta ka hanggang sa katapusan, sasama ako sa iyo. Tumango ako,
Iyon ang sagot na kailangan ko. Hindi proteksyon, kundi pakikisa. Tumayo si Andoy. Bukas, magsisimula na tayo. Ngunit mula sa sandaling ito, maging lubos na maingat. Tumango ako. Umalis siya nang hindi lumingon. Tumingin si Marichel sa akin nang wala na siyang sinabi, tahimik lamang na huminga. Nakaupo ako, tinitingnan ang basong tubig na hindi ko pa ininom. Wala nang uhaw. Naramdaman ko lamang na ang landas sa unahan ay nabuksan na, ngunit wala na itong matawiran. Kinaumagahan, nang imulat ang mga mata, ang unang pakiramdam ay hindi na pag-aalala o tensyon tulad ng mga nakaraang araw, kundi isang kakaibang katahimikan. Para bang kapag nagpasya ka nang pumunta hanggang sa katapusan, lahat ng takot ay nagatras ng kusa, hindi dahil nawala sila, kundi dahil wala na silang lakas para pigilan ka. Umupo ako, inilibot ang tingin sa silid. Ang liwanag ng umaga ay dumadaan sa mga kurtina mainit, malambot, tahimik. Katahimikang hindi ko naramdaman sa matagal na panahon mula pa nang magsimula ang lahat. At sa sandaling iyon, malinaw na napagtanto ko lahat ng aking ginagawa ay hindi na simpleng bunga ng pag-usisa o pagnanais na malaman ang katotohanan, kundi ngang isang mas malalim na bagay na hindi ko mabigyan ng pangalan, ngunit alam kong may kaugnayan sa lola ko. Muli akong nagtagpo sina Maricel at Andoy ng tanghali, hindi na sa kafe, kundi sa isang mas liblib na mali na opisina. Si Andoy ay handa na. Sa mesa ay isang laptop, mga dokumento at isang maikli gunit malinaw na plano. Maikli na ang ating panahon, sinabi niya sa kanyang mababang, tiwala na boses. Kagabi, nakatanggap akong impormasyon. Tumingin ako sa kanya. Ano? Direkta ang tingin ni Andoy sa akin. May sinubukan na kunin ang lahat ng mga dokumentong may kaugnayan sa proyektong iyon. Kinuwaderno ko ang aking mga kamao kasama na yaong gitinagon niya lola ko. Tumango siya. Tama. Nagsalita si Marichel. Ibig sabihin, alam na nila, hindi tinanggihan ni Andoy. Hindi nila alam ang lahat, ngunit alam na nila ang sapat para magsimula na paglilinis. Naintindihan ko, hindi na ito yukto nga banta, kundi yukto nga maaksyon. Nagpatuloy si Andoy. Kailangan nating maunahanan sila. Paano? Tanong ko. Binuksan niya ang laptop. Sa screen ay lumitaw ang mga dokumento. Ilantat ang katotohanan. Tumango si Maricel. I publish. Tumingin ako sa kanila. Sapat ba iyon? Umiling si Andoy. Hindi sapat para sa hatol, ngunit sapat para muling buksan ang investigasyon. Nanahimik ako, nag-isip, ilantad ibig sabihin ay walang paraan na bumalik. Ibig sabihin ay direktang harapan. Ibig sabihin lahat ng itinago nila ay lalabas sa liwanag at ako ang nasa sentro. Tumingin si Marichel sa akin, magpasya ka. Hindi agad ako sumagot, tiningnan ko lamang ang aking mga kamay. Naalala ang lola ko, ang kahong gawa sa nara, ang lihim na silit, ang sulat. Itinaas ko ang ulo, gawin na. Walang pag-aatubili, walang pag-alangan. Tumango si Andoy at agad na nagsimulang magtrabaho. Ang magsusunod na araw ay lumipas ng napakabilis kaya't hindi ko na napansin ang oras. Lahat ay patuloy na nangyayari. Paggopya ng nga dokumento, pagpapatunay ng impormasyon, pakikipag-ugnayan sa mga sangkot, paghahanda ng artikulo, lahat ay nagagawa ng nagmamadali, ngunit tiyak. At sa prosesong ito, hindi na ako nakaramdam na tagamasid sa labas, naging tunay na bahagi ng kwentong ito, at dumating ang araw na iyon. Ang artikulo ay nai-publish, hindi maingay, hindi sensasyonal, ngunit sapat na malinaw, detalyado, at hindi na maaring muli pang ilibing. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat ang balita. Nagsimulang banggitin ang mapangalan, lumabas ang matanong, at ang madating nanahimik ay hindi na nanahimik pa. Ang investigasyon ay formal na muling binuksan pampubliko, hayag. Nakatayo ako sa harap ng monitor, tinitignan ang mga newsfeed, hindi naktawa, hindi umiyak, naramdaman ko lamang ang gaan, isang pakiramdam na hindi ko kailanman nakaranas noon.
Para bang ang isang bagay na maraming taon nang nagpapabigat sa akin ay, sa wakas ay naalis na. Si Marichel na nakatayo sa tabi ko ay marahang hampak-hampak sa aking balikat. Tapos na. Umiling ako. Hindi pa ito, tapos ito, ang simula ng katapusan. Pagkaraan ng ilang araw, si Rommel ay pinatawag sa pagdinig. Hindi ko na siya muling nakita. Hindi na kailangan pa. Lahat ng dapat sabihin ay naipagawa na, at lahat ng kailangang ilantad ay inilantad na. Isang araw sa tanghali, bumalik ako sa Calle Trinidad. Ang bahay na Bleg, 18, ay katulad din, ngunit ang pakiramdam ay iba na. Binuksan ko ang pintuan. Wala ng pag-ingat, wala ng pakiramdam ng lihim, katahimikan lamang. Umakyat ako sa ikalawang palapag, umupo sa lumang higaan, inilibot ang tingin. Pagkatapos ay kinuha ang tala-arawan ng lola ko, binuksan ang unang pahina, at dahan-dahan tulad ng sa unang pagkakataon binasa ang bawat linya. Ngunit sa pagkakataong ito, naintindihan ko kung bakit niya ginawa ito, kung bakit nagtatago siya, kung bakit nahintay siya para sa akin. Ibinaba ko ang tala-arawan at tiningnan ang litrato sa mesa. Lola, bumubulong ako, nagawa ko iyon, walang sagot, katahimikan lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangan ang sagot dahil alam ko na kung nasaan man siya, nalalaman niya iyon. Tumayo ako, binuksan ang bintana. Ang mainit, malambot, tunay na liwanag na kakipsilim ay pumasok at pinuno ang silid. Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi sa pilitan, hindi sa lakas ng loob, kundi simpleng ngiti dahil napagtanto ko na ang ilang pagkawala ay ibinibigay sa atin para mas maliwanag ang makita, ang ilang pagkasira ay para mas matibay tayong makatayo. At may katotohanang gaano man ito kasakit, nararapat na sabihin. Ang pintuan sa aking likuran ay mahinahon na nagsara malambot, ngunit may desisyon tulad ng isang tapos na kabanata at isang buhay na muling nagsimula. Mga minamahal na tagapakinig, ang kwento ni Ana ay nagtatapos hindi sa isang buntong hininga, kundi sa isang malalim na tigil. May mga kwentong matapos marinig ay mga detalye ng balangkas lamang ang nananatili sa alaala, ngunit may ilan na nagpipilit sa atin na tumingin sa ating sariling buhay. At ang kwentong ngayon ay, marahil, kabilang sa pangalawa, isang sirang kasal, isang babaeng umaalis mula sa pamilyang akala niya ay isang tahimik na kanlungan, isang lihim na pinanatili sa loob ng maraming taon. Sa unang tingin, mga pagsubok lamang ito sa buhay. Ngunit habang mas lalalim tayo, mas maliwanag ang naunawaan natin ang pangunahing bagay ay wala sa mga pangyayari, kundi sa paraan ng pakikitungo ng tao sa mga ito. Si Ana ay naktis nun. Naktis hanggang sa nakalimutan niya ang kanyang sarili. Naniniwala siya hanggang sa tumigil sa pagtatanong, at nanatili siya kahit pagod na ang kaluluwa dahil takot siyang maging mag-isa. Ngunit ang buhay ay hindi palaging ginagantimpalaan ang pagtitiis. Minsan, ang pinakamahirap ngunit pinakatamang bagay ay ang tapangin ang pag-alis. Si Ana ay hindi malakas mula sa simula, mahina rin siya, nag-alinlangan, natakot. Ngunit ang nagpabago sa kanya ay ang sandaling tumigil siya sa pagtakas. Pinili niyang harapin ng mukhaan ang katotohanan tungkol sa kanyang kasal, ang nakaraan ng kanyang lola, at higit sa lahat ang kanyang sarili. Tingnan ninyo, ang katotohanan ay hindi palaging maganda. Maari itong makasakit, maari nitong alisin sa atin ang pinaniwalaang, ngunit may halaga ang katotohanan na wala kailanman sa kasinungalingan. Kalayaan iyon. Nang hawakan ni Ana ang tala-arawan ng kanyang lola, hindi lamang siya nagbukas ng isang lihim, nagbukas siya ng isang landas. Isang landas kung saan hindi na siya ginagabayan ng iba, kundi siya mismo ang nagpapasya ng kanyang kapalaran. At marahil, ang pinakamalaking aral ng kwentong ito ay wala sa kung sino ang nalantad o kung sino ang nanalo, kundi sa isang napakasimpleng bagay. Bawat tao ay kailangan ng sariling landas ng pag-alis.
hindi para tumakas kundi para sa tamang sandali, may pagtanggol ang sariling dignidad. Nag-iwan ng susi ang lola ni Ana, hindi lamang susi ng isang bahay, kundi susi sa pagkagising. Marahil wala tayong ganitong lihim na kahon sa buhay natin, ngunit bawat isa sa atin ay may karapatang pumili. Ang pagpili na magpatuloy sa pagtitiis o ang tumigil sa tamang oras. Ang pagpili na bulak na maniwala o ang ibuksan ang mamata at malinaw na makita ang lahat. Ang pagpili na mabuhay para sa iba o ang mabuhay ng naayon sa sariling nga pagpapahalaga. Sa huli, si Ana ay hindi naging ibang tao. Bumalik lamang siya sa taong dapat siyang maging mula pa sa simula. Isang babaeng nakakaalam ng sakit, ngunit hindi nababali. Isang babaeng nakakaalam ng pagkawala, ngunit hindi nawawalan ng sarili. At isang babaeng nakakaalam na ang ilang katapusan ay hindi katapusan kundi simula ng isang mas marangal na buhay. Mga minamahal na tagapakinig, kung ngayon sa inyong puso ay may hindi pa rin maliwanag, isang pag-alinlangan o isang matagal na pagtitiis, marahil ay dumating na ang panahon para tanungin ang sarili, namumuhay ba ako o nagtitiis lamang na mabuhay? Dahil ang buhay na ito ay maikli. Huwag nang mahintay pa na mawala ang lahat bago matutong tumayo ng mayos.